June 30, 2022, kasusumpa pa lamang ni Bongbong Marcos, ibinalik si Ben Jokno na Secretary of Finance at tinalaga si Ameno Pangandaman na Budget Secretary. Alam na. Day 1 pa lang, in-implement na nila ang O-Plan Plunder. Lahat po ng kabulustugan ay nagsisimula sa ayaw ninyo sa gusto. Whether you agree with me or not, wala pong West Philippine Sea. Hindi yan kinikilala ng United Nations. Wala talagang mapa. Hindi rin ang kinikilala ng Estados Unidos. In fact, ang Estados Unidos hindi kinikilala ang UNCLOS. Yes. Sinabi na ni Ka-Eric lahat siguro. Magandang araw sa ating mga kababayan. Let us celebrate this day dahil sinasagot namin ng positibo ang panawagan ni Secretary Jing Paras na tayo ay magbuklod-buklod. Let us unite and move to save the country from the hands of the Maleta Gang. Alam nyo, ngayong araw, basahin nyo yung police files tonight. Andun po si Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte, at si Attorney Manny Luna. Sa issue ng impeachment na sana ay dininggin ng House of Representatives. Kasama ko po sa Magnificent Seven si retired Brigadier General Attorney Virgil Garcia, Attorney Ferdinand Topacio, Cathy Binag, Vice Mayor Respicio, Harold Mike Defensor, dating Congressman and kalihim Secretary Jing Paras, and yours truly, the Magnificent Seven. Anong ginawa nila sa impeachment namin? Hindi tinanggap. Bakit? Because it's the strongest impeachment complaint ever. 10 grounds of impeachment for impeachable offenses committed by Ferdinand Marcos Jr. So, anong ibig sabihin yan? May double standard. Bakit? Bininggin at nag-fishing expedition sila sa dalawang complaints laban kay VP Sara Duterte. Pero dinismiss nila ang dalawang complaints against Marcos Jr. at hindi tinanggap yung third impeachment complaint. Bawal po ang double standard. There is a principle universally observed in democratic societies: equal justice under law. Sa atin dito, equal protection of the law. Kung isinasalang nila or nasa impeachment trial ngayon si VP Sara Duterte na pinakamatinong opisyal ng ating bansa na nag-enjoy ng pinakamataas na trust and satisfaction rating, bakit ang isinasangkot sa Maleta Delivery Scheme na 805 billion pesos at pumirma sa 2023, 2024, and 2025 General Appropriations Act na si President Ferdinand R. Marcos Jr. hindi isinasalang sa impeachment trial? Isa lang ang sagot. Itong mga madayang miyembro ng House of Representatives ay isinalba ang kanilang boss, ang kanilang leader, kahit na alam nila na totoo lahat ng impeachable offenses na aming inihayag sa buong bansa sa aming verified impeachment complaint. Alam po ni General Garcia yan kung gaano katagal namin trinabaho yung verified impeachment complaint.
Pero takot sila sa katotohanan. Just like takot sila, imbestigahan ang flood control na 1.5 trillion pesos umabot, yung scam na yan, at yung estimated 805 mali-malitang kickbacks, takot din sila dinggin ang impeachment laban kay Ferdinand Marcos Jr. Takot sa katotohanan ang mga ito. Kaya ang aking panawagan sa inyo, let us unite, call for the resignation of Marcos Jr. Pwede ba? Salamat. We are facing stagflation. Ang ating mga kaibigan na businessmen dito and economics experts, alam nila kung anong meaning ng stagflation. Ito yung sitwasyon wherein walang economic growth, there is persistent inflation or high inflation, and there is unemployment. Ito ang dinaranas plus additional burdens ang ating mga mamamayan. We are in a crisis of unimaginable proportions. We are a failed state. Totoo yung sinabi ni dating Congressman and Secretary Jing Paras na pinag-usapan namin a few months ago that we are a failed state. Konting tulak na lang, baksak na tayo sa bangin. Walang ginawa itong presidente. Mataas ang gas, mataas ang kuryente, mataas ang isda, mataas ang gulay, mataas ang bigas. Lahat mataas, mababa lang ang income. Wala siyang nakamit in 5 years. Itong piso na niya, hopefully, will be his last. At sana, gaya ng sabi ni Secretary Jing Paras, i-announce na niya doon sa zona niya, Pipsona, that I am resigning as President of the Philippines. Yun! Maraming salamat mga kababayan. Marcos, resign! Maraming salamat, Attorney Manny Luna. Ituloy lang natin, Sir Eric, yung sinabi ni Attorney Manny Luna na mataas. Mataas ang gastos, mataas ang tax, mataas ang utang, at mataas ang korupsyon! At Yan! ito ang unang tatak ng pagiging Marcos. Mataas ang income ng mga drug lord. Yes! Oo. Mataas ang loob at malakas ng mga kriminal. At smuggler! Yung mga smuggler! Kahit sabihin pa ng Philippine National Police at mismo ng Malacanang na maganda ang sitwasyon ng ating bansa pagdating sa krimen, araw-araw, hold-upan dito, saksakan doon, bintahan ng shabu. At lahat ng ito ay nanumbalik dahil nawala ang pagkatakot sa isang gobyerno na kayang magpatupad ng batas. At kung kinakailangan ng disiplinang kamay na bakal ayon sa batas, yun ang nawala. Kaya walang pwedeng mag-contest dito, Brother Oliver. Yes! Ang isa, siguro, ayan, mag-distansya si Brother Oliver. Ang isa po, sa ating mga tagapagsalita ngayon, bago po ang iba pang mga magbibigay ng mensahe, ay pakinggan po natin ang pahayag at pagpapaliwanag na ito. Mahalaga po ito, mga kababayan. Yes. Ginagamit ni Marcos ngayon ang issue na tayo ay binubuli ng China para magpaawa-awa kay Donald Trump sa Amerika. Power effect! Sapagkat sinita na ni Donald Trump ang mga bansa na nagko-cooperate sa sindikato at diskartidor na International Criminal Court, natatanggalan sila ng mga suporta. At kung hindi sumunod sa panawagan, nabubuwagin ang ICC at ipatigil ang pakialamero at talasindikato na ICC. Ang mga kaalyado ng Amerika ay may pananagutan para makalusot si Marcos
at hindi siya latikuhin ng Estados Unidos, ginamit niya ang China issue para kunwari inaapi tayo. Pero pakinggan natin ang eksperto na pananaw Yan. ni Profesor Kaado Paglinawan Paglinawan, yes. tungkol sa mga pahayag na baluktot ni Defense Secretary Gibo Teodoro na puro lang tapang-tapangan at puro pakikipagkirian, wala namang laman sa katotohanan para sa kabutihan ng ating bansa. Welcome, si Kaado Paglinawan. Tatlong counter po ang didiscussing ko, sumandali. Una, kontra corruption. Wala na, kinuna na ang land bank, sabi ni Comjing, DBP, SSS, GSIS, PDIC, ano pa ba? Lahat na yata ng ahensya. No? Pati yung ODA. Lahat ho ng pondo na galing abroad for infrastructure projects. Dinivert na nila sa flood control. At dahil dito, wala tayong productivity. So, first quarter, 2.8 ang ating GDP, Gross Domestic Product. At ang projected sa end of 2028 ay 3% lamang. Ito po ay mas mababa pa kaysa nung taon ng pandemic. Mababa pa po kaysa nung nakakulong tayong lahat sa COVID-19 at pinakamababa since 2009. May mga Muslim ba rito? Yes, marami. Taas ang kamay. Mabuti naman. Marami ang ating Bangsamoro brothers and sisters. Kasi kahapon, nanood ako ng video. Nagmumura. Nagmumura si Anton Lagdameo. Dahil siya'y sinipak sa anumang katungkulan sa barn. Alam niyo ba mga kabansa, mga kabansang Muslim, noong 2019 na-discover ni Congressman ang daya na nandadaya si Ben Jokno at si Amena Pangandaman. Sa kauna-unahang pagkakataon na huli ni Duterte ang insertions. Kaya sila'y tinanggal as Secretary and Undersecretary of Budget. June 30, 2022, kasusumpa pa lamang ni Bongbong Marcos, ibinalik si Ben Jokno na Secretary of Finance at tinalaga si Amena Pangandaman na Budget Secretary. Alam na. Day 1 pa lang, in-implement na nila ang O-Plan Plunder. Kaya ako'y nalulungkot dahil pati pondo ng barn doon sa mga sumusuko kay Mayalet, kaya kayo nagkakagulo, wala nang pera. Simple lang. At gusto kong i-round sa inyo na ang bagong bangko ng mga Muslim ngayon, ang tawag Amena Bank. Amena Bank. Hindi na Amena. Amina. Dahil Chief Executive Officer and Chairman po ninyo ngayon ay si Amena Pangandaman Na mga magnanakaw. So yan mga kabansa,
kontra korupsyon para itaguin ang ating ekonomiya. Sa 3% po, bagsak tayo. Kaya ano pa bang gawin ni Marcos sa last 1.5 or whatever years dyan? Failed state. Tama po yan. Failed state. Noong February 20, ito naman ay napansin po ng mga Chinese Coast Guard na tinatakpan ng Philippine Marines ang BRP Sierra Madre para itago ang construction going on. Ito po ay isang paglabag sa provisional agreement na ikinatapos ng bakbakan dyan kung saan ang isang sundalo natin ay naputulan ng daliri noong 2004. So yung agreement noong panahon ni Erap, panahon ni Gloria, panahon ni Noynoy, panahon ni Duterte, sa routine resupply na tinanggal ni Marcos noong February 2023 at ibinalik bago magtapos ang 2024 ay nabasag ng muli. Kaya nagpadala ng dalawang maliit na bangka para kunan ng litrato. Anong ginawa? Habang sila kumukuha ng litrato, pinagmamambo sila ng sagwan. Yan po ay pilit na itinatago ng ating Department of National Defense under Secretary Giba Chodoro. Iba talaga. Gibang-giba na. Iba. Dahil ang pangalawa ko pong topic ay kontragera. Kontragera. So hindi po pinatawag ang ambasador ng China. Talaga po nakaschedule na meeting ngayon dahil darating si Wang Yi, yung foreign minister ng China. At nung tinatanong ko aking mga kaibigan sa China Embassy, ano sabi ko? Bakit ayaw pa ninyong batukan yan? Alam niyo sabi? Dahil ang trato namin sa inyo ay hindi lamang pinakamalapit na kapitbahay. Dahil ang trato namin sa inyo ay hindi lamang kaibigan. Dahil ang trato namin sa inyo ay hindi lamang kasosyo sa nakaraang kasaysayan. Ang trato namin sa mga Pilipino ay kayo ay mga kamag-anak namin. Kaya hindi kami basta-basta gagawa. But because of what happened, lahat po ng loans dapat ng China ay i-declare na in default. Kaya nag-request si Marcos before the ASEAN Foreign Ministers Association, ASEAN, na mag-uusap muna. At dahil sa meeting na yon, siguro ang i-announce niya sa kanyang SONA ay a reset in our relationship with China. Pero yan ba ay makakatapos sa mga kalokohan na ginagawa ng security community? Hindi po. Dahil alam natin na si Marcos ay may, ang dila ni Marcos ay may sanga. Yung unang sanga, Amerikano. Yung pangalawang sanga, sinungaling. Yung pangatlong sanga, pinagbabawal ng gamot. Lahat po ng kabulustugan ay nagsisimula sa ayaw ninyo sa gusto. Whether you agree with me or not.
Wala pong West Philippine Sea. Hindi yan kinikilala ng United Nations. Wala talagang mapa. Hindi rin ang kinikilala ng Estados Unidos. In fact, ang Estados Unidos hindi kinakilala ang UNCLOS. Yes. Tama pala si Marcoleta. Tama. Meron po tayong exclusive economic zone sa silangan ng Pilipinas. Dinagdagan pa ng extended continental shelf. A total of 200 plus 150 nautical miles. Ang tawag po dyan, Benham Rice. Pero sa kanluran ng Pilipinas, mga kabansa, pagbibigyan ko na sila, I will accept that we have inherent exclusive economic zone. Pero, kapag ang exclusive economic zone claim ay na-dispute o may nag-claim otherwise sa Article 74 po, Article 83 at Part 15 ng UNCLOS, kailangan pong ayusin muna ang gulo before any enforcement is made. In other words, pati ang presence ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay illegal dahil wala po tayong enforceable exclusive economic zone dyan. Maliwanag po ba? Ang Scarborough Shoal sa 1898 Treaty of Paris, labas po yan sa 118 degrees longitude. Ang Scarborough Shoal po ay nasa 119 degrees longitude. Pangalawa, sinakop na po yan ng China noong 2012. So ano pa ang hinahabol natin? At ngayon nanganganin ang Batanes Islands. Bakit? Despite the recognition of the US, despite the recognition of China, ano ang lumalabas? Dahil ginugulo natin ang Taiwan. Dahil nakapagkuntsaba na si Marcos kay Saray Takaichi para itaguyod ang Japanese militarism para magkagera Asia laban sa Asia. Iniwan na po yan ng Amerika ni Trump. Ano sabi ni Trump? We want war. We will not war. 9,500 miles from our mainland. So we are delegating the war to Japan. So ang gusto ng Japan at Pilipinas, idugtong ang ating mythical, phantom, ghost, EEZ, Japan and the Philippines. Ang problema, may tao sa gitna, ang China. Saan mga kabulastugan? Wala na pong Kalayaan Island Group. Bakit? Illegal na po yan under Article 47 ng UNCLOS. In fact, the arbitral ruling said that the Philippines cannot claim an archipelago in paragraph 574. Napakaganda po ng mga pagpapaliwanag ni Kaado. Subalit dahil sa limitadong oras natin, bibigyan natin siya ng huling last minute ng kanyang program. So sa pagtatapos, mag-iingat po tayo dyan sa mga binibitawan ni Jane Tariela, ni Roy Vincent Trinidad, ni Giba Teodoro, ni expired Justice Antonio Carpio. Pag may sinabi po yung mga yan, punta na kayo kagad, i-google nyo. Ayun. Napakadali. Klaro. Kontra korupsyon, kontra gera, kontra Marcos! Yun! Mabuhay
si Tatay Profesor Kaadok Paglinawan. Mag-forum tayo, kasama din si Tatay Adok.